Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1501, Wasakin. Mga manonood, ang daming tao sa di kalayuan ay namangha. Ang mga maalamat na watchers ay naroon, sa harap nila. At saka, mukhang mas malakas sila kaysa sa mga alamat. Ayon sa mga alamat, pinrotektahan lamang ng mga watchers ang mga may potensyal na maging mga emperador, ngunit ang mga iyon ay tila iba. Ang Imperial Assassin Union ay hindi nagpakita sa loob ng napakaraming taon. Huling beses ito ay isang bloodbath. Ngayon, narito na naman sila, kaya tiyak na may paparating na trahedya para kay Bahwang. Naisip ng karamihan. Bakit nasa Bahwang ang Imperial Assassin Union at ang Watchers? Nagtataka sa napakaraming tao. Iyon ang sarili nitong misteryo. Bakit gustong sakupin ng Imperial Assassin Union si Bahwang? Sa sandaling iyon, naramdaman ni Emperor Tianlong ang pressure. Nagpakita pa nga ang ama ng Watchers, na nagspelling ng masamang balita para sa kanya. Alam ni Emperor Tianlong na matagal na itong pinaghandaan ni Emperor Yu. Dinala niya ang mga alagad ni Tiantai upang patayin ang kanyang mga disipulo, pinatay niya ang kanyang dalawang anak, pinagalitan niya ito hanggang sa punto kung saan tinawag ang Imperial Assassin Union. Emperor Yu, mukhang galit na galit si Emperor Tianlong. Emperor Tianlong, paus na sabi ng ama ng Watchers. Itinaas ni Emperor Tianlong ang kanyang ulo at tumingin sa kanya. Emperor Tianlong, bakit ka nakipag-ugnayan sa Imperial Assassin Union? Tanong ng ama ng Watchers sa malalim na boses. Sinulyapan ni Emperor Tianlong ang mga miyembro ng Imperial Assassin Union at pagkatapos ay tumingin sa ama ng Watchers, pagkatapos ay muli si Emperor Yu at ang iba pa. Galit na galit siya at natakot. Nasa dead end siya. Ama ng mga tagabantay, may gusto din akong itanong sa iyo. Sabi ni Emperor Tianlong. Nakipag-ugnayan ka kay Emperor Yu mula sa Tiantai, sino ka ba talaga? Parang walang kwenta pag-usapan ang mga bagay na iyon, kaya mamatay ka na. Paus na sabi ng ama ng mga tagamasid. Sa isang iglap, marami sa kanyang mga anino ang lumitaw sa kalangitan, at bumaba ang nakasisilaw na mga arrow na puno ng cosmic energies. Ang iba pang mga watchers ay sumalakay din at bumaril ng mga palaso. Napakaraming palaso na kanilang pinawi ang langit. Slash, slash. Maraming tao ang na-transperse ng mga arrow, tanging ang pinakamalakas ang makakalaban, kung hindi, agad silang namatay. Sa maikling panahon, 5-6 na assassin ang namatay. Si Emperor Wen ay nasa langit pa rin, naglalabas ng cosmic energies. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at tinatakan ng espasyo. Isang kurtina ng mga enerhiya ang lumitaw sa kanilang paligid, kung saan ang mga emperador lamang ang maaaring sirain. Ang taong kaharap ni Emperor Yu ay umatras. Nangangamba siya na baka mahabol pa siya ng ama ng mga watchers kung tatakbo siya. Hindi siya hinabol ni Emperor Yu, sa halip ay itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinakawalan ng kanyang puwersa, na pinarami ng 1,000. Ang cultivator na iyon ay nakaramdam ng pang-api, na parang itataboy ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Dinurog ng isang mag-ilaw na bato ang cultivator, na naging alabok. Kahit na kontrolado ng isang Zun cultivator ang cosmic energies, hindi nila kayang talunin ng mga emperador. Dinurog ni Emperor Tianlong ang dalawang palaso na patungo sa kanya. Pagkaraan ng isang segundo, lumitaw sa kanyang harapan ang ama ng mga tagamasid. Mag-ingat ka, sigaw ng isang tao kay Emperor Tianlong, kaya napailing siya ng husto. Ang ama ng mga tagamasid ay hindi kumikibo, na para bang siya ay nasa natural na kalagayan, ngunit si Emperor Tianlong ay nanginginig at pinagpapawisan. Hindi niya kailanman naramdaman iyon, ang pakiramdam na mamamatay na siya. Mukha siyang desperado. Boom! Isang nakakatakot na lakas ang bomb alot sa katawan ni Emperor Tianlong. Hindi ko mapipigilan ang pag-ataking iyon. Hindi makapag-isip ng maayos si Emperor Tianlong. Hindi niya ito sinubukang harangan, sa halip ay tumakbo siya palayo sa abot ng kanyang makakaya. Dong! Malakas na nanginginig ang kaluluwa ni Emperor Tianlong na parang sisabog. Isang kamay ang dumaan sa harapan niya. Kung mas mabagal man lang siya ng isang segundo, namatay na siya. 1,000 metro na ang layo niya, ngunit basang-basa siya sa malamig na pawis dahil walang humpay ang ama ng mga tagamasid. Itinatago niya ang kanyang tunay na chi, naisip ni Emperor Tianlong. Ang mga pag-atake ng ama ng Watchers ay tila hindi naglalaman ng chi, na nangangahulugang nakatago ang chi sa loob. Kung ipinikit ng isang cultivator ang kanilang mga mata, hindi nila malalaman na naroon siya, kahit ang isang emperador ay hindi magagawa. Bukod dito, ang pag-atake na iyon ay naglalayong sa kaluluwa ng isang cultivator. Alam ni Emperor Tianlong na kung ang suntok na iyon ay umabot sa kanya, siya ay namatay, at ang kanyang kaluluwa ay nawasak. Gayunpaman, naramdaman ni Emperor Tianlong na nakatakas siya mula sa kamatayan. Ang ama ng Watchers ay hindi huminto bagaman. Tahimik siyang nagpatuloy sa paghabol kay Emperor Tianlong. Natakot si Emperor Tianlong nang makita niyang lumitaw dito o doon ng taong nakasuot ng sombrerong kawayan. Biz! Ilang silhouette ng ama ng mga tagamasid ang lumitaw sa paligid at sabay-sabay na nag-condense ng lakas. Gotcha! Sa sandaling iyon, tumunog ang isang metal na tunog. Nabasag ang kurtina ng enerhiya ni Emperor Wen, at isang malakas na cultivator ang sumugod patungo kay Emperor Tianlong. Boom! Si Emperor Tianlong ay biglang napalibutan ng mga cosmic energies, ngunit hindi siya mukhang natakot. Sa kabilang banda, mukhang nagulat siya. Nagkaroon na naman siya ng pag-asa. Nagawa niyang makatakas muli mula sa kamatayan.
Sa iba pang malalakas na cultivator mula sa Imperial Assassin Union, mayroon pa ring natitira. Isa itong Emperor-level cultivator. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1502, mabangis, matigas. Matapos makita ng ama ng mga tagamasid na si Emperor Tianlong ay nakulong sa isang hola, nagsagawa siya ng ilang mga handsil, at isang matalim na lakas ng espada ang lumitaw. Mabilis itong tumagos sa kalangitan. Isang madilim na liwanag ang tumagos sa mga cosmic energies at nakatutok sa lalamunan ni Emperor Tianlong. Gayunpaman, kasabay nito, ang mga nakasisilaw na ilaw ay lumitaw sa harap ni Emperor Tianlong at nabuo ang mga bitek. Mukhang galit na galit ang ama ng Watchers. Ang walang laman na espasyo ng cosmic energies ng taong iyon ay napakabilis, mas mabilis pa kaysa sa kanya. Pinagmamasdan ni Lin Fang ang labanan nang biglang umabot sa kanya ang isang dambuhalang kamay na puno ng cosmic energies. Hindi alam ni Lin Fang kung saan nanggaling ang dambuhalang kamay na iyon. Biz. Tumitaw ang isang buhawi, at pinalibutan ng enerhiya si Lin Fang. Ang dambuhalang buhawi na iyon ay sumalakay sa mga enerhiyang pumapalibot kay Lin Fang at sinira ang mga ito, ngunit habang sila ay nagkalat, si Lin Fang ay nawala. Nasa pagitan na siya ngayon ni Emperor Wen at Emperor Yu. Halika dito. Sigaw ni Emperor Yu sa lahat ng malalakas na cultivator mula sa Tiantai at sa mga Watchers. Ang malakas na cultivator na lumalaban sa ama ng mga tagamasid ay isang katamtamang antas na emperador. Kaya niyang patayin ang karamihan ng tao sa isang iglap. Ngunit nagawa ni Emperor Wen at Emperor Yu na iligtas si Lin Fang. Ang ama ng mga tagamasid ay tumigil sa paghabol kay Emperor Tianlong, sa halip ay tumakbo siya patungo sa isang lumalaban kay Emperor Yu saglit lang kanina. Milyon-milyong silhouette ng ama ng Watchers ang lumitaw, walang nakakaalam kung alin ang tunay. Tara na, binalot ni Emperor Tianlong at ng emperador na iyon ang kanilang mga sarili sa walang laman na enerhiya sa kalawakan. Itinapon ng katamtamang antas na emperador si Emperor Yu habang nakataas ang kanyang mga kamao. Gusto niyang magtagal hanggang sa makaalis ang dalawa pa. Itinaas ni Emperor Yu ang kanyang mga kamay at bumagsak ang mga bundok mula sa langit. Gayunpaman, isang suntok lamang ang nawasak habang ang isa ay pasulong pa rin. Naglabas si Emperor Wen ng nakakatakot na cosmic energies, na lumilikha ng masasakit na tunog ng pagsipol. Ang lahat ay nanginginig sa ilalim ng suntok na iyon, ang eksena ay apokaliptik. Naglabas si Emperor Yu ng mga cosmic energies, na agad na binalot ng armor ang lahat. Ang mga pag-atake ay umabot sa kanila at kahit na sila ay protektado, ang ilan sa kanila ay umubo pa rin ng dugo. Ang ama ng mga tagamasid ay hindi humabol. Masyadong nakakatakot ang cosmic energies ng medium level na Emperor. Hindi niya ito mahabol dahil kung gagawin niya ito, hindi niya mapoprotektahan ang grupo. Tara na, sabi ng ama ng tagamasid. Agad na nagsimulang umalis ang lahat. Hindi nila nagawang patayin ang lahat. Lumipas ang ilang oras bago umalis ang mga Watchers at ang iba pa. Ang Tianlong Divine Castle ay naging isang tiwangwang at walang tao na lugar. Ang lahat ng mga gusali ay nawasak. May mga canyon at crater sa lahat ng dako. Ang Tianlong Divine Castle ay nabura sa mapa. Sa di kalayuan, maraming tao ang naguguluhan. Ang Tianlong Divine Castle ay umiral ng libu-libong taon at mula sa isang araw hanggang sa isa pa, sila ay nawala. Ilang oras pa ang lumipas, at ilang tao ang dumating upang makita ang teritoryo ng Tianlong Divine Castle. Sa wakas, hindi na napigilan ng ilang tao ang kanilang sarili. Ang Tianlong Divine Castle ay nawasak ngunit ang teritoryo nito ay mayroon pa ring maraming kayamanan. Ang Tianlong Divine Castle ay umiral sa loob ng libu-libong taon, kaya dapat ay mayroon silang walang katapusang halaga ng mga kayamanan. Ang lahat ng mga nasirang palasyo at kastilyo ay malamang na naglalaman ng hindi mabibaylang kayamanan. Ang mga nakaligtas ay hindi napigilan ng mga tao na magnakaw ng mga kayamanan, ang mga mahihina ay umalis pa nga. Malayo na si Lin Fang at ang iba pa, hindi nila alam kung ano ang nangyayari doon. Kasama pa rin nila ang Watchers. Dahil hindi makita ni Lin Fang ang kanilang mga mukha, iniisip niya kung ang kanyang Watcher ay nasa gitna nila. Mapalad ka na maging ama ng mga tagamasid, ito ay isang magandang panahon para kay Bahwang, habang ito ay isang trahedya para sa Imperial Assassin Union. Sabi ni Emperor Wen, nakangiti sa ama ng mga tagamasid. Tumingin siya sa ama ng mga tagamasid ng may paghanga. Alam ni Emperor Wen kung gaano kakilakilabot ang Imperial Assassin Union, kaya nagulat siya na ang mga Watchers ay nagawang pumatay ng napakaraming assassin ng sabay-sabay. Maaga pa naman. Alam ko kung gaano kalakas ang Wen Clan, kaya umaasa ako na ang Wen Clan ay seryosong makipagtulungan sa atin sa hinaharap. Umaasa ako na tayo ay magiging isang makapangyarihang grupo at sisirain natin ang Imperial Assassin Union. Pagkatapos, gagawin nating muli ang mundong ito. Paus na sabi ng ama ng mga tamasid. Tumiti si Emperor Wen at tumango. Guro, gagawin ko ang aking makakaya. Idinagdag ng ama ng Watchers. Sana ay magagamit ng Wen Clan ang kanilang buong lakas at maaari nating wasakin ng lubusan ng Imperial Assassin Union. Sigurado ka bang kaya natin? Tanong ni Emperor Wen. Manatili sa bahwang at hintayin ang aking mensahe. Sabi ng ama ng mga tagamasid. Pagkatapos, tumingin siya sa malayo. Sa ilalim ng kanyang nakaplated na sombrerong kawayan, kumikislap ang kanyang mga mata. Sige, hihintayin namin ang iyong magandang balita. Nakangiting sabi ni Emperor Wen.
Kumaway siya sa ama ng Watchers at umalis. Pagkaalis ni Emperor Wen, tumingin si Emperor Yu sa ama ng mga tagamasid at sinabing, "May kailangan ka ba sa akin? Maaari mong suriin ang buong probinsya." Sabi ng ama ng tagamasid. Tumanggo si Emperor Yu, "Magkita tayo sa silangang bahwang." Sabi ng ama ng Watchers bago siya umalis kasama ang lahat ng iba pang Watchers. Natuwa si Lin Feng at ang iba pa matapos nilang marinig na nag-uusap sina Emperor Wen, Emperor Yu at ama ng mga tagamasid. "Lin Feng, dadalhin kita sa isang espesyal na lugar." Sabi ni Emperor Yu, na sinulyapan ng mga tao bago idinagdag. "Nandoon na ang lahat ng kapwa mo disipulo, kaya dapat makita mo rin ito. Ang mga limitasyon ng langit." Sabi ni Lin Feng. Mukhang nagulat si Emperor Yu at ngumiti. "Alam mo na ang tungkol dito." "Oo," sabi ni Lin Feng na nakangiti at tumatango. Tumiti si Emperor Yu at tumanggo. "Mabuti yan, kaya hindi ko na kailangang magsalita ng masyadong kalokohan." "Guro, lalaban ba tayo sa Imperial Assassin Union?" Tanong ni Lin Feng. "Oo, matagal na silang nag-e-exist sa mundong ito. Huling beses, ito ay isang bloodbath. Nagpatuloy lang sila sa pagtatago dahil sa mga Watchers. Sinubukan nilang patayin ang lahat mula sa lalawigan ng Bahwang at Jiuyu noong huling beses sa Qi Empire, nabigo sila at ngayon sila ay galit na galit. Kailangan nating paksain ang mga ito bago pa sila maging isang banta." Sabi ni Emperor Yu. "Sige, dapat kang maghiwa-hiwalay at pumunta sa Zuri City sa silangang bahagi ng Bahwang. Huwag mong pansinin ang mga tao." Sabi ni Emperor Yu sa lahat. Tapos nawala siya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1503, ang mga alagad ng banal na lungsod. Ang Zuri City, milyon-milyong taon na ang nakalilipas, ang dating pinakamagandang lungsod sa silangang bahagi ng Bahwang. Sa huling libu-libong taon, ang Qi Clan ay may mahalagang papel sa tagumpay ng Zuri City. Ang Tianlong Divine Castle ay nalipol 7 araw na ang nakalipas, alam ng lahat sa Bahwang na narinig na ang balita ngayon. Nakapagtataka, ang Tianlong Divine Castle ay bahagi ng Imperial Assassin Union. Siyempre, ang mas nakakagulat ay ang Tiantai at ang Watchers ay nagsanib kamay upang lipulin ang Tianlong Divine Castle mula sa Bahwang. Nawala ni Emperor Tianlong ang kanyang mga anak, ang kanyang mga alagad, ang kanyang teritoryo, ang lahat ng kanyang nilikha. Tanging mga bangkay at mga nasirang gusali lamang ang natira sa kanyang dating punong tanggapan. Sa Zuri City, mayroong isang tea house kung saan umiinom ang mga tao ng pinakamagagandang uri ng tsaa at nagbahagi ng mga opinyon sa pagtatanim. Ang mga tao doon ay may pinag-aralan at maraming alam tungkol sa kasalukuyang mga pangyayari. Sa sandaling iyon, wala pang 10 tao ang nakaupo sa isang bilog, habang ang ibang mga tao na nasa labas ng bilog ay hindi nang ahas na makalapit. Ang mga taong iyon sa gitna ay gumawa ng hindi kapani-paniwalang mga bagay, kahit na ang mga matalinong matatanda ay hindi nang ahas na gambolain ang mga kabataang iyon. Ang nakaupo sa kanlurang bahagi ay si Zia Tianfan, natalo niya ang maraming henyo mula sa Bahwang. Tinalo pa niya si Wen Tiange sa isang pag-atake. Bulong nang may nakaturo sa isa sa mga binata. Malakas si Zia Tianfan, ngunit hindi ganoon kataas ang kanyang cultivation level. Hanggang sa ikapitong layer ng Zunqi lang siya nakalusot. Nakikita mo ba yung nakasuot ng gintong damit? Ang kanyang pangalan ay Zhou Tianrou, siya ay nasira hanggang sa ikasyam na layer ng Zunqi at pinatay niya ang isang binata mula sa Feng Clan kamakailan dahil sa isang bagay na kanyang sinabi. Pagkatapos ay sinira niya ang Feng Clan. Maging ang Qi Clan ay nagsabi sa kanya na umaasa silang maawa siya, ngunit wala siyang pakialam. Sabi ng iba sa kaibigan. Sa katunayan, 3 araw bago ito, narinig ng mga tao na ang Feng Clan, isang angkan na hindi masyadong malakas o masyadong mahina, ay ganap na nawasak. Isang binata ng Feng Clan ang nagpagalit kay Zhou Tianrou at nilipol sila ni Zhou Tianrou hanggang sa huling tao. Hinanap ng mga elder ng clan si Zhou Tianrou para makaganti at ang resulta ay kasing trahedya. Kahit ang Qi Clan ay walang magawa laban dito. Pagkatapos noon, alam ng lahat sa Zuri City kung gaano kalakas si Zhou Tianrou. Ang isang iyon ay dapat na si Guli, kaibigan niya si Zhou Tianrou. Kinakausap siya ni Zhou Tianrou sa magalang na paraan, ibig sabihin ay mas mahina si Zhou Tianrou kaysa kay Guli. "Brother, kanina pa tayo dito, pero walang kahit isang henyo dito." Sabi ng isang binata na may pamaypay ng balahibo at panyo na seda. "Maraming tao ang may hindi karapat-dapat na reputasyon dito, ngunit may ilang mga tunay na henyo. Nakipaglaban ako kay Kung Ming mula sa Celestial Thunder Temple at natalo." Mahinahong sabi ni Zia Tianfan. Maraming tao ang namangha. Nag-away sina Zia Tianfan at Kung Ming, at natalo si Zia Tianfan. Walang nakarinig tungkol dyan. Si Kung Ming ay maingat, kaya hindi siya tulad ng karamihan sa mga taong mahilig magpasikat. Si Zia Tianfan ay masyadong mapagpakumbaba, hindi siya nagmamayabang kahit kaunti. Gayun din, si Wen Tiange at si Kung Xiao ay pambihirang mga cultivator. Sabi ni Zia Tianfan na mukhang nag-iisip. Kahit natalo na niya ang mga ito, aminado pa rin siyang talentado at malalakas ang mga ito. Bukod dito, alam niyang lumaki siya sa isang mas magandang kapaligiran na may mas maraming mapagkukunan ng paglilinang, kaya walang dahilan upang ihambing ang kanyang sarili sa kanila. Ang mga tao mula sa lalawigan ng Bahwang ay walang akses sa kasing dami ng cultivation resources ng mga kabataang iyon.
Ang mga kabataang iyon ay dumating sa mundong iyon upang magsanay ng paglilinang, iyon lang. Sila ay masugid na manlalakbay na nakapunta na sa maraming maliliit na mundo at marami pa silang pupuntahan. Interesado lamang silang makita kung gaano kalakas ang mga tao sa iba't ibang mundo. Si Jun Moshi ay magiging mas malakas kaysa sa akin kung siya ay may parehong antas ng paglilinang gaya ko. Sabi ng isa pang binata na nakangiti ng manipis. Ito ay isang binata na nakaasul na damit. Nakangiti siya ng malumanay at mukhang madaling pakisamahan. Si Jun Moshi ay may maalamat na imperial na immortal na katawan. Ang emperador ng palasyo ng mga immortal ay naghatid din ng kaalaman sa kanya, kaya hindi nakakagulat na siya ay may talento. Sabi ng iba sa paligid na tumatango. Sa karamihan ng tao sa labas ng bilog, si Lin Fang ay nakikinig. Pumunta siya sa tea house na iyon para tingnan kung may narinig siyang kawili-wiling balita bago niya nalaman na may meeting. Si Mo Pang mula sa Bestial Imperial Palace ay may magandang Oriental Greenfinch Rock na katawan. Sabi ng iba, si Bei Yan mula sa Celestial Walls Manor ay nakalusot sa ikasyam na layer ng Zunchi at ang kanyang puwersa ay pinarami na ng 500. Napakalakas din niya. Walang pakialam na sabi ni Zhou Tianruo. Maraming tao ang mukhang nagdududa. Bei Yan mula sa Celestial Walls Manor. Maraming tao ang hindi nakakaalam tungkol sa Celestial Walls Manor. Tumiti si Guli nang walang pakialam. Si Zhou Tianruo ay nagsalita tungkol kay Bei Yan ngunit hindi niya pinag-uusapan si Lin Fang. Nabalitaan ko na ang 12 direktang disipulo ng Tiantai ay napakapangit na mga henyo, sa kasamaang palad, nawala si Tiantai at ang mga disipulo nito ay sumama sa ibang mga grupo. Kung hindi, nakilala namin sila at maaari kaming makipagpalitan ng mga pananaw sa paglilinang sa kanila. Sa totoo lang, may mga hindi kapani-paniwalang cultivator mula sa GUU na hindi pa natin nakikita. Mayroon ding mga natatanging henyo mula sa Tiantai. Si Mo Chen ay isang cultivator sa pinakatuktok ng layer ng Zunchi. Kinokontrol ni Hao Qingli ng enerhiya ng reincarnation. Si Tian Chi ay isang hindi kapani-paniwalang Buddhist cultivator at nandyan din si Lin Feng, siya ay sobrang agresibo at sikat. Iniisip ko kung karapat-dapat ba sila sa kanilang reputasyon. Sa tingin ko alam na ni Brother Joe ang tungkol dyan. Sabi ng isa sa mga binata na nakatingin kay Zhou Tianruo at ngumiti ng malalim at makabuluhang paraan. Hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Sabi ni Zhou Tianruo na lumingon sa binata. Sinusubukan niyang kontrolin ang sarili. Narinig ko na si Brother Gu, nagkita kayo ni Lin Feng sa Celestial Walls Manor. Nabalitaan ko pa na nag-away kayo ni Lin Feng. Mahinahong sabi ng binata. Napatingin ang lahat kay Zhou Tianruo. Bakit Bei Yan ang binanggit niya ngunit hindi si Lin Feng? Nangangahulugan ba iyon na hindi siya itinuring ni Zhou Tianruo na isang malakas na cultivator? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1504, sa Chiklan. Si Lin Feng ay sikat sa bahwang at nagkaroon ng maraming impluensya. Pagkatapos ng mga kaganapan sa Fortune City, marami siyang nagawang hindi kapani-paniwalang mga bagay. Napatay niya si Long Teng, si Qi Tiansheng, siya ay inapi ng 2 emperador at pagkatapos ay pinalayas. Sa panahon ng pagpupulong ng mga emperador, pinatay niya ang ilan sa mga prinsipe ni Tianlong, at pinatay si Qi Chenren. Siya ay sikat sa pagiging isang malakas na demonyo at isang cultivator ng espada. Bukod dito, sa tuwing pumatay siya ng mga tao, tila mas malakas ang mga ito kaysa sa kanya. Si Lin Feng ay isang tunay na henyo. Bihira ang mga ganyang tao. Kahit sa gitna ng grupong iyon ng mga tao, maituturing siyang malakas. Walang maniniwala sa kanya kung sinabi ni Zhou Tianruo na hindi dapat banggitin si Lin Feng. Sa makatuwid, hindi na makapaghintay ang lahat na marinig ang sagot ni Zhou Tianruo. Mukhang marami kang alam. Sabi ni Zhou Tianruo na malamig na nakatingin sa binatang iyon. Pagkatapos ay sinabi niyang walang pakialam. Si Lin Feng ay hindi isang masamang cultivator, nag-away kami, walang kakaiba tungkol doon. Ang mabait na binata ay ngumiti ng walang pakialam at sinabi, kung hindi mo siya pinatay, ibig sabihin ay talagang henyo siya. Zhou Tianruo, nakalusot ka sa ikasyam na layer ng Zunchi, at kontrolado mo ang gininto ang banal na Qi. Gayunpaman, hindi ka maaaring makipagkompetensya sa isang cultivator mula sa bahwang. Gaano ito katawa? Sabi ng isang boses sa malamig na paraan. Nakaupo sa southern side ang kausap. Wala pa siyang sinabi hanggang ngayon. Ngunit nang marinig niya na hindi kayang talunin ni Zhou Tianruo ang isang cultivator mula kay bahwang, tiningnan niya si Zhou Tianruo ng masama. Kiao Chifang, sa tingin mo ba napakalakas mo? Sabi ni Zhou Tianruo. Hindi ko ilalarawan ang aking sarili bilang isang malakas na cultivator ngunit kami ay nasa bahwang. Sa palagay ko ay hindi ako matatalo dito ng mga taga-bahwang na wala sa pinakatuktok ng layer ng Zunchi. Wala pa rin akong nakilala. Sabi ni Kiao Chifang sa malamig na paraan. Ang ibig niyang sabihin ay mas malakas siya kaysa kay Zhou Tianruo, kahit papaano. Tama si Brother Kiao. Ang parehong naaangkop sa akin. Sabi ng isa pang binata na nakangiti ng manipis. Hinamak niya ang mga cultivator mula sa bahwang. Maraming tao mula sa bahwang na nasa paligid ang mukhang hindi nasisiyahan pagkatapos nilang marinig iyon. Sa mga kabataang iyon, mayroong 2 uri ng tao, ang mga nag-aakalang may mga henyo sa bahwang at ang mga nag-aakalang walang sinuman sa bahwang ang makakalaban nila.
Pagkatapos ng lahat, sila ay mga henyo na lumaki sa hindi kapani-paniwalang kapaki-pakinabang na mga kapaligiran para sa pagsasanay sa paglilinang. Mga kawili-wiling pag-uusap, mga kapatid. Sabi ng iba, isang silhouette ang lumitaw sa harap nila. Brother Yu Chen, ano ang iyong opinyon? Sabi ni Kiao Chifang, nakangiti sa binatang iyon. Brother Kiao, hindi walang basehan ang sinasabi mo. Walang mga henyo sa bahwang. Nakangiting sabi ni Chi Yu Chen. Hindi mo masasabi na, sa lalawigan ng bahwang mayroong maraming mga henyo na may mga espesyal na katawan na nagbibigay sa kanila ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Magkakaroon pa sila ng pagkakataong umalis sa lalawigan ng bahwang sa lalong madaling panahon. Baka sakaling lumagpas sila sa ating inaasahan. Sabi ng binata na pumuri kay Jun Moshi, habang sinusulyapan sina Kiao Chifang at Chi Yu Chen. Bakit sinisira ang determinasyon ng mga tao? Kung nasa harap ko sina Kong Ming at Lin Feng, mapapatay ko sila sa isang suntok. Nayabang nasabi ni Kiao Chifang. Nang sabihin niyo ni Kiao Chifang, sinulyapan niya si Zhou Tianruo sa malalim at makabuluhang paraan. Zhou Tianruo si Lin Feng sa Celestial Walls Manor, kaya nang sabihin ni Kiao Chifang na papatayin niya si Lin Feng sa isang suntok, ito ay para magalit kay Zhou Tianruo. Pagkatapos ng lahat, wala siyang pag-aalinlangan laban kay Lin Feng. Kumbinsido akong kaya mo, mahinahong sabi ni Chi Yu Chen. Nang marinig sila ni Zhou Tianruo, nagalit siya. Sa maliit na mundong iyon, katulad niya ang mga taong iyon, kaya paano niya aaminin na mas mahina siya sa kanila? Kaya ko rin gawin. Mapapatay ko si Lin Feng sa isang suntok kung gagamitin ko ang buong lakas ko. Sabi ni Zhou Tianruo pagkatapos manatiling tahimik ng ilang segundo. Sa karamihan ng tao, si Lin Feng ay tahimik na nakangiti. Tumingon si Lin Feng, gustong umalis. Gayunpaman, sa sandaling iyon, may ngumiti sa kanya. Brother. Laking gulat ni Lin Feng nang makita ang taong iyon. Nasa likuran lang niya, ngunit hindi naramdaman ni Lin Feng ang kanyang presensya. Kung magkaaway sila, napatay niya agad siya. Siyempre, hindi siya madaling mahanap ng mga kaaway. Nag-iwan si Mo Chen ng ilang alaala sa utak ni Lin Feng para hanapin siya anuman ang pamamaraan. Sumama ka sa akin. Sabi ni Mo Chen, walang pakialam na sumulyap sa mga kabataang lalaki mula sa banal na lungsod. Pagkatapos, umalis sina Lin Feng at Mo Chen. Salamat sa pag-imbita sa amin, Brother Yu Chen. Sabi ni Kiao Chifang. Kung may kukumpara ang lakas nila kay Brother Joe, mas magiging interesante iyon. Wala akong tutot. Sabi ni Chi Yu Chen. Yung iba hindi naman tumanggi. Ngunit tumayo ang mga binata at umalis. Nadismaya ang karamihan, sana nakita nila ang mga taong iyon na nag-aaway. Sinundan ni Lin Feng si Mo Chen at naglakad sila sa Zuri City, nagtitipon kasama ang kanilang mga kapwa-disipulo. Iyon ang plano ni Emperor Yu. Matapos wasakin ang Tianlong Divine Castle, ang mga disipulo ni Tian Tai ay nagtipon lahat sa sinaunang lungsod na iyon. Sa sandaling iyon, naroon ang lahat ng 12 disipulo ng Tian Tai, kasama sina Hao Qinglin at Mo Chen. Brother, pupunta ba tayo sa Chiklan? Nakangiting tanong Lin Feng. Bakit pa sila magtitipon sa Zuri City? Siyempre, noong nakaraan, ikaw lang, Rou Exi, at Qing Tian. Ito ang dapat nating gawin ng magkasama. Nakangiting sabi ni Mo Chen. Pagkatapos, tumingin siya kay Hao Qinglin at sinabi, Qinglin, dalhin ang mga kapwa natin disipulo sa Chiklan, alam mo na kung ano ang gagawin. Ipapaalam ko sa aming guro. Naiintindihan ko, sabi ni Hao Qinglin na tumatango. Mukhang nasasabik ang lahat. Magiging oras na naman ng Chiklan. Tara na, sabi ni Hao Qinglin. Ang silweta ng lahat ay kumikislap, ngunit hindi sila lumipad, nanatili silang hindi mahalata sa lupa. Napakamanghachi, sino ang mga taong iyon? Naisip ng maraming tao na nasa pangunahing kalsada. Ilang sandali bago, nakakita sila ng isang dosenang binata na may hindi kapani-paniwalang chi at isang kahangahangang hitsura din. Ngayon, may isa pang grupo. Ano ang nangyayari? Palagay ko nakita ko si Hao Qinglin mula sa Tian Tai. Parang nakita ko si Tian Chi na monghe. Parang nakita ko si Lin Feng. Naisip ng ilang tao. Mga tao ni Tian Tai. Bigla nilang naisip si Tian Long na nawasak ni Tian Tai. Nakita ko rin si Zia Tian Fan sa ere, ang nakipag-away sa mga henyo mula sa bahwang. Sigurado ka ba, pupunta silang lahat sa Chiklan parang? Maraming tao ang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Pumunta tayo sa Chiklan. Biglang maraming tao ang sumunod sa grupo mula sa Tian Tai. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1505, ang nakakatakot na hukbo ng Tian Tai. Ang Chiklan ay umiral ng maraming taon sa Zuri City at medyo sikat. Noong nakaraang pagkakataon, pumunta doon sina Lin Feng at Rou Exi at pinatay ang daan-daang Zun Cultivator mula sa Chiklan. Hindi nila ganap na nawasak ang Chiklan, ngunit hindi bababa sa nagdulot sila ng kaunting pinsala. Sa sandaling iyon, sa Zuri City, maraming tao ang patungo sa Chiklan. Pareho silang tiwala at komportable. Sa likuran nila, maraming tao ang sumusunod habang pinapanatili ang isang tiyak na distansya mula sa mga disipulo ni Tian Tai. Gusto nilang panoorin ang nangyari. Alam din ng Chiklan na darating ang mga tao ni Tian Tai ngunit wala silang ginawa, sa halip ay nanatili silang kalmado. Walang tumakbo patungo sa mga tao ni Tian Tai.
Siguro kung hindi sumipot si Emperor Qi, lahat ng mga tao ng Qi clan ay mamamatay. Huminto ang 11 disipulo sa harap ng mga gusali ng pamahalaan at tahimik na nakatayo roon ng walang sinasabi. Nakipagkamay si Hao Qinglin at sabay na bumangon sa hangin ang mga disipulo. Kami ay mga disipulo ni Tiantai, pumunta kami upang bisitahin ang namumukod tanging at magiting na mga disipulo ng Qi clan. Sigaw ni Hao Qinglin, sapat na malakas na narinig siya ng lahat sa paligid. Mula sa di kalayuan, kumikislap ang ilang siluet. Tumingin si Lin Feng sa pinuno ng grupo at nakilala siyang si Qi Chenxing. Napakabilis, dumating ang mga taong iyon sa harap ni Hao Qinglin at ng iba pa. Kanina ka pa namin hinahanap. Sabi ni Qi Chenxing sa malamig na paraan. Anong pagkakataon, kasi nandito tayo ngayon. Hindi na kailangang ipagpatuloy ang paghahanap sa amin, kumbaga. Sabi ni Mo Chen habang dahan-dahang bumababa mula sa langit. Ang 12 disipulo ng Tiantai ay magkasama ngayon. Tumitilang si Mo Chen nang walang pakialam at sinabi. Isang taon na ang nakalipas, ang Qi clan at ilang iba pang mga tao ay pumunta sa Tianjing, ngunit ang Tiantai ay naghiwa-hiwalay na kaya hindi na kami nagkaroon ng pagkakataon na lumaban. Kaya't nagpa siya akong dalhin ang aking mga kapwa alagad dito upang labanan kayo ngayon, isang labanan hanggang sa kamatayan. Paano mo gustong ayusin ang mga laban? Nag-iisip na tanong ni Qi Chenxing. Ang mga emperador ay hindi maaaring sumali. Ikaw at ako ay mga cultivator sa pinakatuktok ng layer ng Zunqi, kaya kung hindi ka sasali, hindi ako sasali. Maaari kang magpasya kung gusto mong magkaroon ng isa sa isa, dalawa sa dalawa, at iba pa. Ngunit hindi mahalaga, lahat sila ay magiging labanan hanggang kamatayan. Sabi ni Mo Chen na walang pakialam at mahinahon. Ang aking mga tao ay maaaring pumili ng sino mang gusto nila bilang isang kalaban. Tanong ni Qi Chenxing. Maswerte ka at isa kang cultivator sa pinakatuktok ng layer ng Zunqi, dahil katawa-tawa ang mga sinasabi mo. Binigyan na kita ng pagkakataong pumili ng mga patakaran. Anong gusto mo ngayon? Gawin ang pinakamalakas na cultivator ng Qi clan na labanan ang pinakamahinang cultivator ng Tiantai. Kung pipili ka ng isang tao, papadalhan ko si Hao Qinglin o Lin Feng, 2 tao, sina Lin Feng at Hao Qinglin na magkasama, 3 tao Lin Feng, Hao Qinglin at Tian Qi, 4 na tao, Hao Qinglin, Lin Feng, Tian Qi at Rou Exi, at iba pa. Sabi ni Mo Chen. Alam mo na kung sino ang lalaban ngayon, kaya piliin mo kung gusto mong lumaban o hindi. Kung tumanggi ako, ano? Sabi ni Qi Chenxing. Matapos niyang marinig si Mo Chen, alam niyang wala silang pagkakataong manalo. Ang lakas ni Hao Qinglin ay misteryoso. Si Lin Feng ay napakalain. Sa Qi clan, bukod kay Qi Chenxing, walang makakatalo sa dalawang iyon. Sa mga panuntunang iyon, tiyak na matatalo ang Qi clan. Kung gayon, lalaban tayo sa lahat ng mga disipulo ng Qi clan. Mahinahong sabi ni Mo Chen. Nasa teritoryo ka namin. Sabi ni Qi Chenxing. Niyaya na kitang lumaban, kapag tumanggi ka, maaari lamang tayong magkusa na magsimulang lumaban. Noong pumatay ka ng mga taga-Tiantai, wala kaming sinabi. Sabi ni Mo Chen. Bastos. Sabi ni Emperor Qi sa sandaling iyon. Pagkatapos ay bumaba siya mula sa langit. Bakit ninyo iniinsulto ang aking mga alagad? Dumating lamang sila upang makipagpalitan ng kanilang mga pananaw sa paglilinang. Sabi ni Emperor Yu. Nagpakita rin siya pagkatapos magpakita si Emperor Qi. Sa tingin mo ba ay nasa teritoryo ka ng Tianlong Divine Castle o ano? Tanong ni Emperor Qi sa malamig na paraan. Ang sitwasyon ay katulad ng dati, ngunit ang mga bagay ay hindi gaanong brutal at marahas sa ngayon. Hindi binati ni Tiantai ang mga tao ng Tianlong Divine Castle nang dumating sila, sinimulan na lang nilang patayin kaagad. Ikaw at si Emperor Tianlong ay sabay na sumalakay sa aking maliit na mundo, kaya walang pagkakaiba sa pagitan ng Qi clan at Tianlong Divine Castle. Sabi ni Emperor Yu, na malamig na nakangiti. Gayunpaman, nagpakita si Emperor Dong sa tabi ni Emperor Qi sa sandaling iyon at tumingin kay Emperor Yu sa malamig na paraan. Gayunpaman, pagkatapos lumitaw si Emperor Dong, isang nakakatakot na lakas ang pumaligid sa kanyang katawan. Hindi siya makapaniwala at agad na nakilala na naroon ang isa pang napakalakas na cultivator. Alam niya kung sino iyon, kaya walang kwentang sabihin iyon. Emperor Wen, nakakagulat, naglakas loob kang salakayin ng Qi clan. Sabi ni Emperor Dong. Isa pang emperador ang nagpakita sa tabi ni Emperor Dong. Ito ay ang katamtamang antas na emperador mula sa Sikong clan. Siya ay nakakatakot na malakas. Hehe. Si Emperor Wen ay nagpakita sa tabi ni Emperor Yu at ngumiti. Gayunpaman, nakaharap nila ang 2 medium-level na emperador. Huli na ako. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Pagkatapos ay lumitaw sa langit ang isang matandang lalaki. Mukha siyang ilusyon, kahit sa mga emperador. Nang makita siya ni Emperor Dong, Emperor Qi at ng iba pa, nabigla sila. Hindi pa siya patay. Anong ginagawa mo dito? Sabi ni Emperor Dong, nakangiti pa rin. Iyon ang matandang emperador mula sa Celestial Land of Immortals. Nakakagulat, inimbitahan siya ni Emperor Yu. Narinig ko na may ilang tensyon ang Tiantai at ang Qi clan, kaya pumunta ako para lutasin ang problemang iyon. Sabi ng matanda. Nakatago pa rin siya sa mga ulap. Paano mo gustong lutasin ang issue?
Walang pakialam na tanong ni Emperor Dong. Narinig ko na sinalakay ni Emperor Qi ang maliit na mundo ng Tiantai, at may mga tensyon sa pagitan ng Tiantai at ng Qi clan, kaya naisip ko na ang mga nakababatang disipulo natin ay maaari ding lumahok at lumaban. Nakangiting sabi ng matanda. Malamig na napaungol si Emperor Dong. Napakaraming emperador. Maging ang matandang lalaki mula sa Celestial Palace of the Immortals ay nandito na. Malaki ang impluensya ng Tiantai. Akala ng karamihan, nanginginig. Nagsusugal si Tiantai. Hindi na makaharap si Emperor Tianlong at patay na si Emperor Sikong, kaya nawawalan ng impluensya ang alyansa ng Qi clan. Pinagbabantaan mo ang Qi clan. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon, si Emperor Dan iyon. Ano ba ang nangyayari? Tumitibok ang puso ng mga tao. Inatake ng Qi clan ang maliit na mundo ni Emperor Yu, ngunit hindi rin magawa ni Tiantai. Huwag kalimutan na ang Tiantai ay may 12 disipulo lamang habang ang Qi clan ay isang angkan, mayroon silang hindi mabilang na mga disipulo. Sabi ni Emperor Devamara na nagpapakita. Unti-unting nagbago ang mukha ni Emperor Qi. Ilang emperador ang tinawag ni Emperor Yu. Hindi pwedeng makisali ang mga emperador sa mga away ng mga kabataan. Ang mga emperador ay makakalaban lamang sa isa't isa, sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Sa pagkakataong ito ay ang Great Ape Emperor, may hawak siyang isang napakalaking kahoy na patpat. Ang bundok ng mga bulaklak at prutas ay sumusuporta sa Tiantai.